Marami po sa atin pinagpala po na magkaroon po ng experience or magkaroon tayo ng makasama natin yung mga earthly fathers po natin. Kabilang na po ako doon. Sino po yung kasama pa natin yung earthly fathers natin? Pwede po magtaas. Kasama niyo pa po yung buhay pa po yung tatay ninyo or nakasama niyo yung tatay ninyo. Salamat po. Mas mapalad yung mga kasama nila ngayong araw na to, yung mga tatay nila. Sino po yung mga tatay na nandito ngayon? Pataas naman po ng kamay. Ayan. Napaka-fortunate po natin na kasama namin kayo. Going back po din sa verse, sabi po, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth." Yung verses po na ito is a command sa mga anak, no, to honor your father and mother. Tapos, maganda kasi may blessing, may pangako ang Panginoon. Pero, I find this verse na equally impactful or parehong may significant na effect sa mga ama or sa mga magulang. Bakit po kasi kayong mga ama ay may malaking role din para ma-achieve, ma-enjoy yung blessing na to, itong long life or yung life na full of life. Malaki po yung role ng mga parents at ng mga ama, especially para ma-enjoy ito ng mga anak nila. Bakit ko po nasabi? Kasi kailangan po namin kayo eh. Kasi kung paano kung wala kaming ama, sino yung honor namin? Di ba? Sino yung honor ng children pag wala yung nanay o yung tatay? Di ba? Importante na nandun yung parents na i-honor ng children para ma-enjoy nila yung blessing, ma-enjoy nila yung promise. Yung mga bata po, naranasan naman natin to habang tayo lumalaki, no? Tayong mga bata or yung mga children has a natural longing to honor those that are special to them. So kapag meron tayong bagong laruan or meron tayong na-accomplish na maganda, natural sa atin na gusto nating ipagyabang sa iba eh. Natural sa atin na gusto nating ikwento sa iba. Naalala ko nung bata ko, lagi kami nagkukwentuhan ng mga kasama ko, nagpapataasan kami ng ihig, nagpapayabangan kami tungkol sa mga tatay namin. Sino man nakakaalala nung wala ka sa tatay ko na jokes, di ba? Wala kayo sa tatay ko ganito. Natural sa mga bata, natural sa mga anak, na ipagmalaki yung mga special na tao sa buhay nila. Natural sa mga anak na ipagyabang or magkwento sa iba tungkol sa mga special na tao sa buhay nila. Yung utos to honor your father and mother, hindi siya ganun kahirap hindi siya dapat ganun kahirap na utos para sa mga anak kasi natural sa kanila to honor those special to them. Natural sa kanila to honor their fathers and their mothers. Kaya malaki yung role ng parents para ma-enjoy itong blessing na ito ng kanilang mga anak. Kasi ang hirap ipagmalaki yung taong hindi mo nakasama, yung taong hindi mo nakilala. Ang hirap ipagmalaki yung tao na hindi ka honor. Di ba? So, it is the children's role to honor their fathers and their mothers and to obey them. But equally, it is the parents' role to live honorable lives. That it may go well with you, and that you may enjoy long life.
children, if you want to enjoy this promise, obey and honor your parents. This goes as well para sa mga spiritual parents po natin. Fathers, parents, if you want your children to enjoy this blessing, this promise, live honorably. Future fathers, be that father that your child will be proud of. Sabi ng may kasabihan nga para sa mga lalaki, mamuhay ka bilang lalaki na kung sakaling i-date ka ng anak, yung bilang lalaki na gusto mong i-date ng anak mo, yung ganong, di ba gusto mong maging maayos yung buhay ng anak mo, be that man na yung honor niya, saka na magiging maayos yung buhay niya. Now, napakalaking challenge po nito para sa mga ama, gayon din sa mga future fathers, ano po. Although may instruction si Paul, ang instruction ni Paul on how to be such fathers, how to be honorable fathers. Sabi po, isa ba? Balik. Nawala ako. Sorry po. Ala, Jay, patulong. Ayan. Ito na. Sorry, medyo naglalag po yung remote ko. Ang utos po ni Paul sa mga ama, para magampanan natin yung, kaya siya magkakasunod na verse eh. Utos sa magulang, ito yung equivalent sa mga parents or sa mga ama. Sabi sa anak, honor your mother and father. Sabi sa mga ama, ang utos niya sa mga fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, dalawang utos siya. Do not exasperate your children. Pangalawang utos, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, focus po tayo sa unang utos. Fathers, do not exasperate your children. Ang hirap po parang ang hirap intindihin ng word na exasperate, ano. So, ginugol ko po siya. Ang ibig sabihin po ng exasperate ay to irritate intensely, to infuriate, to anger, to annoy, to irritate, to madden, to enrage. Medyo mahirap pa din, parang ang bigat na medyo mabigat yung definition. So, para mas madali siyang maintindihan, hinanap ko po yung kabaliktaran naman niya. Ang kabaliktaran ng exasperate, mga kabaliktaran niya ay to aid, to appease, to assist, to comfort, to compose, to delight, to help, to make happy, to, pacify, to please, to gladden. So, nung nakuha natin yung mga meanings, mga definitions, I guess, pwede natin i-transpose yung statement. Sa math, nagka-transpose tayo. Pag tinranspose natin yung statement, ang sabi ng utos, fathers aid, or help, or comfort, or appease, or gladden, or delight, or make happy your children. Ngayon po, tulungan niyo po ako ulit. Sino po sa atin ngayon yung may ganitong experience sa kanilang mga tatay? Yung pino-comfort sila, tinutulungan sila, nakaranas ng delight with their fathers. Raise of hands. Salamat po. Hindi lang po para sa mga tatay yung tanong ko, para po sa lahat. Sino po yung may ganitong experience with their fathers? Salamat po for your honesty. Sa mga future fathers, sino po future fathers na to? Sino sa atin yung gustong ganito yung maging treatment natin sa future families natin? Dali na. Future fathers, supportahan niyo ako, guys.
Hindi po bago. Ito yung vision natin bilang, ito po yung vision natin bilang mga ama, current na ama or mga future na ama. Gusto natin yung family natin maayos. Gusto natin yung family na, yung mga anak natin, i-honor tayo. Gusto natin, di ba? Gusto natin mapabuti sila, mapaayos sila. Hayaan niyo po ako ikwento yung kwento ko. Binibilang ko po yung sarili ko sa mga mapalad na nagkaroon po ng pagkakataon na maayos yung relationship ko sa tatay ko. Tinuruan niya ako ng maraming mga bagay, mga skills sa buhay. So, tinuruan niya ako paano mag-bike. Tinry niya akong turuan paano lumangoy. Eventually, natutunan ko na lang siya. Tinuruan niya ako mag-drive. Tinuruan niya ako paano magtuktok ng pako na hindi tatamaan yung daliri mo, although tinatamaan pa rin yung daliri ko. Tinuruan niya kung paano mag-straighten nung pako na crooked, no? Marami po siya tinuro sa akin. Dependent ako sa kanya sa maraming mga bagay, lalo na pagdating sa mga mabibigat na trabaho. Medyo magkaiba kami ng tatay ko, mas magaling siya sa mga mabibigat na trabaho. Yun lang. Tsaka sa ibang mga bagay, yung iba, pass na ako. Naalala ko po, masyado akong naging dependent sa kanya sa mga bagay. Pag may butas yung pantalong ko, siya nagtatahit. Pag may project akong kailangan ng magaling mag-drawing, siya nag-drawing para sa akin. Maraming mga bagay siyang naitulong sa akin. Naging dependent po ako sa kanya, I guess. Naging dependent yung family sa kanya. For a lot of things, kapag may butas yung bubong, hintayin natin si Papa bumalik siya mag-aayos. Pag may sira yung gripo, hintayin natin si Papa mag-ayos. Pasakan lang natin para hindi tumulo. Ayusin ni tatay. Ganun yung experience namin sa tatay ko. I remember him telling me, ang sabi niya sa akin recently, nag-aayos kami ng sasakyan. Ang best na naitutulong ko sa tatay ko sa pag-aayos ng sasakyan ay mag-abot ng tools at magbuhat pag nasa ilalim siya ng sasakyan, ako tigabuhat sa taas. Tsaka mag-apak ng preno. Hanggang doon lang yung naitutulong ko sa kanya. Nakaka-guilty man, pero ang sabi niya po sa akin, sabi niya, habang kaya ko pa hindi mo kailangan mag-alala sa mga ganitong trabaho. Kaya sabi ko, napaka-dependent ko sa tatay ko.